Kumusta Spookify at admin? Namiss ko mag-share ng totoong karanasan dito. Sasagutin ko lang yung mga nagsasabing anong movie daw ang mga story ko. Totoo po ito mga kaibigan. Paano ito magiging movie hindi naman ako artista? Anyway, tara simulan na natin ang kwento. So pagkatapos ng mangyari kay Buddy na pagsubok, mas lalong dumami ang mga kababalaghang nangyari sa paligid, lalo na sa purok. Halos isang linggo may namamatay na sunod-sunod sa purok. Binalot ng misteryo ang mga pangyayari. Namamatay kasi yung iba na natutulog lang. Binabangungot. Mapamatanda, bata, may sakit o wala. Mga aksidente na sunod-sunod. May kapitbahay pa nga na pinutol pa yung rosaryo kasi halos mag-anak nilang namamatay. Paniniwalang sumpa daw yun para matigil ng sunod-sunod na pagkamatay. Pero sadyang malakas talaga ang nasa likod ng kababalaghang nangyayari. Tanghali nun, pumunta kami sa bukid para anihin ang mga pananim na mais. Ako at ang buong pamilya ni partner ay sobrang busy sa araw na yon. Kaya nung nagpahinga muna ang lahat, naisipan muna ni Buddy na kumuha muna ng buko. Gagawin daw naming chaser sa baon naming emperador. Habang nasa ibabaw si Buddy ng puno ng nyog, ako at si Moy at si Erwin nasa ibaba lang. Alam niyo naman na may pagkaungastong si Buddy. Bawat kuha niya ng buko, sa amin niya ito hinahagis. Kami naman, todo iwas sa kalokohan niya. Hindi inaasahan ni Buddy na sa paghagis niya, may natamaan siyang engkanto. Kitang-kita ko yun Buddy, bumaba ka na ngayon din. Sigaw ko kay Buddy. Nakita ko kasi naggalit na galit yung engkanto na tinamaan ng buko. Isang mabilis na pangyayari. Pagkatapos kong sigawan si Buddy, ang bilis na kaakyat ng engkanto at nagulat si Buddy at itinulak siya nito. Ah! Hindi man nakikita ni Moy at Erwin ang engkanto. Kami lang naman kasi ni Buddy ang may kakayahan. Alam kong hindi sinadya ni Buddy na patamaan yung engkanto na nanonood lang sa amin nun. Alam din ni Buddy na may engkanto na nasa paligid. Pagkaakyat ng engkanto, itinulak siya nito dahilan para mahulog si Buddy sa halos 20 feet yata ang taas ng puno. Nasaksihan ni Moy at Erwin ang pagkahulog ni Buddy. Halos lumabas daw kaluluwa nila nung makita nilang bumubulusok si Buddy. Isang malakas na kalabog nung bumagsak si Buddy sa lupa. Ngunit nagulat si Moy at Erwin sa nakita nila. Bumangon si Buddy mula sa pagkakahulog na parang walang nangyari. Agad kaming lumapit kay Buddy at tinanong kung may bali ba siya sa katawan. Pero tumatawa lang nito. Hindi na ako nagtaka, alam ko ang dahilan. Bago pa siya bumagsak ay may ginamit siyang dasal para proteksyon. Suot din niya ang kwintas na cross ng ama niya. Nagtaka talaga sila Moy at Erwin. Hindi na umakyat muli si Buddy sa puno na yon at lumipat na lang sa iba. Pero galit na galit talaga ang engkanto sa kanya. Bumaba ito at parang gustong sundan si Buddy pero hinarang ko ng engkanto at tiningnan ko ito ng masama. Sa isip ko noon binabalaan ko na siya na wag na ulitin, nakaganti na siya Kaya bumalik yung engkanto sa area niya kung saan siya nakatira. Umayos na rin si Buddy sa pangunguha ng buko. Matapos noon nag-inuman kami ni Buddy, Moy, Erwin at ako. Sina partner at Carla, Tina at Mama nagpapahinga at nagkukwentuhan lang. Bigla akong nakaramdam ng pagbigat ng aking junior. Oo, naiihi ako. Kaya pumunta ako sa may area na may talahiban. Doon ako umihi. Habang dinidiligan ko yung talahib, may kakaiba akong nararamdaman. Alam kong nasa paligid lang sila Pagkatapos kong umihi, hinanap ko kung saan nanggagaling ang pakiramdam. Hindi ko pa matukoy Sa aking pagmamasid ay nakita ko ang mga nakaroba na itim, na may hood. Hindi ko makita ang mga mukha nila. Naglalakad sila na nakahanay sa linya. Pinagmamasdan ko kung saan sila pupunta na direksyon. Ngunit napansin ko ang isang bagay na nahulog mula sa isang kasama nila. Kaya inantay kong makalayo sila at titignan ko yung nahulog na bagay. Nung makalayo na sila, nilapitan ko kung ano yun. Kinilabutan ako sa nakita kong bagay na nahulog. Si Jesus Christ na tinanggal sa cross at binura yung muka. Tinanggal na ito ng mga braso. Gawain ito ng mga satanismo. Kinuha ko ito at nagdasal ako. Humingi ako ng tawad sa Diyos sa ginawa nilang kalapastangan. Isang nakakagimbalang sumunod na eksena. Napakainit ng araw na yon kasi nga tanghali, tirik na tirik ang araw pero biglang kumulog at kumidlat. Walang badya na pag-ulan Hindi rin umaambon.
Napakaliwanag ng kalangitan pero saan ang gagaling ang kidlat na sunod-sunod na tumatama sa lupa? Tinamaan ng mga punong kahoy at bawat tinamaan ng kidlat ay umaapoy. Hinanap nila ako dahil natakot sila sa nangyayari. Nahanap ako kagad ni Buddy at nakita niya ang hawak ko. Saan galing yan? Tanong ni Buddy na nagulat sa nakita niyang hawak ko. Ang mga satanismo ang may gawa nito. Kailangan natin ito dalhin sa simbahan. Sabi ko kay Buddy, patakbo kaming pumunta sa kinaroroonan nila partner. At bigla gumuhit sa likuran namin ng isang malakas na nakakasilaw na kidlat. Muntik kaming matamaan ni Buddy eh. Nakaramdam kami ng parang nakuryente kami. Nag-blackout nga paningin ko saglit at napangilo ng ngipin ko. Nung magka-okay na ako, nakita namin ni Buddy na may tinamaan pala. Isa sa mga satanismo na sumusunod pala sa amin nun. Siya yung nakahulog ng bagay na yun at balak niya palang kunin ito. Binalikan niya nung mapansin niya siguro na wala na ito sa kanya. Agad kaming nakabalik sa kinaroroonan ni na partner. Nag-aya si mama na bukas na lang ipagpatuloy ang pag-ani ng mais kasi natakot sila sa nangyayari. Sa pagkakaintindi ko, parang pinapaalis na kami sa bukid dahil may tensyon mula sa kampo ng mga satanismo at madadami ang pamilya ng partner ko. Agad naming inilagay ang aming mga naaning mais sa karmata. Ang karmata ay isang sasakyan ng kalabawang umihila. Hindi ko alam ang Tagalog nito eh. Basta umalis na kami sa bukid at inilihim namin ni Buddy ang tungkol sa bagay na nakita namin. Pagkarating namin sa bahay, tumigil na yung pagkulog. Tila ba tama ako sa aking hinala? Pumasok kami ni Buddy sa kwarto niya at kinuha ko ang bagay na nakita namin na isinukbit ko lang sa aking tagiliran. Pinagbastan namin ang ginawa ng mga satanismo sa imahe ni Jesus Christ. Nabinura nila ang mukha nito gamit ang matalas na bagay at tinanggalan nito ng braso. Napansin rin namin ang mansa ng totoong dugo na nakadikit sa katawan nito. Meron na akong hinala sa mga misteryo at sa likod ng kamalasan na maraming naapektuhan. Ito na kaya ang sinasabi ng matandang ermitanyo na isang matinding misyon. Abangan ang karugtong ng totoong kwento namin. Inuulit ko, ito ay 100% na totoong nangyari. Hindi ako author na para gumawa lang ng fiction na storya. Katotohanan lahat ang nababasa nyo. At sa mga hindi pa rin naniniwala, nasa inyo na yan. Ang ating mundo ay nakakaranas talaga ng hindi maipaliwanag na pangyayari kahit sa gamitan mo pa ng siyensa. Salamat at God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.